Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Medyo mainit-init yung mga nangyayari po dyan sa Senado, lalo na po dito sa pugante na si Bato de la Rosa. Napakatapang ni Bato. Diba? Make my day, Trillanes. Napakatapang mo. Tinukhang nyo nga yung almost 30,000 na Pilipino. Walang kalaban-laban, pinalabas nyo na ng laban. Yung iba, sige, legitimate operations, pero marami dyan mga biktima, mga minor de edad. Ang tawag ninyo collateral damage. Ngayon, na pinapanagot ka sa hustisya, sa hukuman, sa International Criminal Court, ayaw mo magpa-aresto. Nagtatakbo siya, nagkaripas-karipas siya, nakakatawa siya doon sa pagkaripas niya, nadapa pa siya. Kaya siya nagkasugat. Tapos nang tinanong siya bakit siya nagkasugat, sasabihin niya nagpambuno siya sa mga NBI agent. Yun pala, nadapa. Nakakatawa kayo ka-coffee. Sige, pag-usapan natin, dapat bang arestuhin si Bato? Diyan sa Senado, dapat ba siyang protektahan? Dapat bang kanlungin si Bato ng Senado para protektahan siya sa mga krimen na ginawa niya? Okay, maganda itong nabasa natin. Daman tayo lawyer, di ba? Maganda itong explanation, si Dean Santa Maria, nakita natin ito, no? Ang tanong can any senator be arrested inside the Senate premises for crimes against humanity? Yan po yung malaking tanong. Sa Tagalog po, pwede bang arestuhin ang isang senador habang nasa loob siya ng tanggapan o premises ng Senado para po sa crimes against humanity? Kasi maraming mga haka-haka dyan maraming mga explanation, etc. Sige, isa-isahin muna natin. Sa konteksto muna ng Pilipinas. Kasi sinasabi ni Peter Cayetano ng bagong Senate President, hindi pwedeng arestuhin ang senador sa loob ng Senate premises. Pero, contrary yan sa ginawa nila kay Trillanes. Contrary yan sa ginawa nila kay Laila de Lima. Sabi ni Leandro Leviste, selective justice yan. O, di selective justice din yung ginawa ninyo. Diba? Taliwas din yan. Ano yan? Kung sino lang gusto niyo. Nang panahon ni Digong, nagawa niyo mga aresto. Pero ngayon, panahon ni Bato, hindi dapat arestuhin. Unfair yan. Kasi ka-coffee, iba naman yung kaso ni Bato. At sa kaso ni Trillanes. Sa kaso ni Trillanes, sa korte dito sa Pilipinas yan. Ang nag-issue ng warrant of arrest ay ang korte dito sa Pilipinas. Ganoon din kay De Lima. Samantala yung kay Bato, International Criminal Court. O sige, tatak nyo sa isip nyo ito ha. Yan ang reasoning ninyo ha. ICC, International Criminal Court, hintay lang kayo. Kapag mag-issue ng warrant of arrest, ang korte dito sa Pilipinas, dahil iniimbestigahan na po siya. Total, ayaw nyo, hindi nyo nirespeto ang ICC. Hintayin ninyo, kapag nag-issue ng warrant of arrest ang korte ng Pilipinas, tandaan ninyo yung sinabi ninyo ha. Baka magbago na naman kayo ng prinsipyo dyan ha, tandaan nyo yan. Kasi mahilig kayo magsalita ng ganyan tapos dumating na yung punto, wala na kayo. Ugali ninyo yan Sinubina na siya ng CIDG. Imbestigahan yan. And then later on, kapag nag-issue ng korte ng warrant of arrest dyan, baka sabihin ninyo yan ha. Hindi pwede, protektado namin siya kasi bawal mag-aresto ng isang senador. Alam Peter Cayetano, tinatandaan namin yan. Okay, dito tayo sa usapin na iba kasi yung warrant of arrest niya, in-issue ng International Criminal Court o ng ICC. Pwede ba siyang arestuhin? Definitely, ang sagot ay yes. Ito po yung mga reasons. Tulad na sinasabi ko sa inyo, hindi galing sa akin ito ha. Galing po ito sa mga eksperto sa usaping legal. 1. Is the Senate building being rented? If yes, then the people are paying for the rental. Is the Senate building owned by the government? If yes, then it belongs to the people. There is no law expressly making the premises of the Senate a safe haven for fugitives or those charged with the commission of a crime. Tama nga naman. Pera ng taong bayan ang ginagamit pang renta dyan. O kung ang pinagawa dyan, definitely pera ng taong bayan yan. Tapos magiging protector kayo ng mga pugante. Hindi gawa-gawa ang krimen ni Bato. May mga witnesses, kahit inisyu pa sa ibang bansa yan o sa ICC man galing yung warrant of arrest niya o dito sa Pilipinas, hindi biro po yung kanyang krimen. Crimes against humanity. Marami pong buhay ang namatay. Sa records nila, 6,000. Pero sa records ng iba, 30,000. Sige, let's assume. Kahit 10 nga lang yan kahit 100 lang yan Tinukhang ninyo yan. Hindi pugante siya, may warrant of arrest Second, no senator has any propriety interest in the building. No senator owns it
It is not a fortress designed to protect erring people from authorities or a foreign embassy where Philippine law has waived jurisdiction. A criminal or a fugitive from justice can be arrested inside the building. Exactly. Mas maiintindihan mo pa yung kay Kibuloy eh. O ari-ari Kibuloy yan. Medyo may issue pa dyan kapag pumasok ka dyan ng walang search warrant. O ito, pag-aari ng taong bayan yan. Ang Senado, hindi yan sa mga senador. Hindi yan kay Peter Cayetano, hindi yan sa Senate President, hindi yan sa Sergeant at Arms. Yan po ay sa taong bayan. Tapos magkakanlong kayo dyan ng mga pugante. Isa pa lang, ka-coffee, dinamihan mo naman, si Bato pa lang ang pugante. Third, a senator is only immune from arrest while the Senate is in session and if the penalty of the alleged crime is below 6 years imprisonment. According to Republic Act No. 9851, crimes against humanity where death occurred is punishable by reclusion perpetua of 40 years. Ganito yan, ka-coffee. Kapag ikaw po ay senador, while in session, yung session ng Senado habang ongoing po yan, hindi mo pwedeng arestuhin ang isang senador kapag ang krimen po na isinampa mo sa kanya ay yung parusa, yung penalty, yan po yung ating pinagbabatayan. Kapag ang penalty sa krimen ay 6 years and below, ibig sabihin po niyan, magagaan po na krimen, hindi mo pwedeng arestuhin ang isang senador. Meron pong immunity yan. Yung kaso ni Bato, crimes against humanity po. Ang parusa po dyan ay reclusion perpetua. O 40 years mahigit po yan, o habang buhay na pagkakakulong. So hindi po yan covered ng immunity na ini-insist ninyo, ini-insist ni Alan Peter Cayetano na walang senador na maaaresto sa Senate premises. Ang batayan po dito ay ang Republic Act No. 9851. Crimes against humanity, ang parusa po dyan ay 40 years. Alam Peter Cayetano, ano yan? Diyan pa lang, napakatibay na, malinaw na. Pero syempre, hindi nila isusurrender si Bato. Pinoprotektahan nila yan eh. Kasi boboto yan ng pabor kay Sara Duterte. Yan ang, kumbaga, pandagdag boto nila yan eh. Actually, powerful kahit yung isang boto dyan sa Senado. Protection yan ng kanilang mga pinoprotektahan gaya ni Sara Duterte pagdating po ng botohan. Kung mai-impeach o makukonvict si Sara Duterte o ma-acquit, malaki po yung boto ni Bato dyan. Kung madadala siya dyan sa Dahig, madadala siya sa ICC dyan, -1 vote po yan. Yan po ang pinaka-iingat-ingatan nila. Number 4, Republic Act No. 9851 provides that the Philippines can allow an international tribunal to investigate or try a person's charge of crimes against humanity if it is already investigating or trying such persons and, if need be, deliver the said persons to the tribunal. Malinaw naman pala. Nasa RA 9851 yan. Pwede pong pahintulutan ng Pilipinas ang International Tribunal na mag-investigate at magsagawa po ng trial sa tao na kinasuhan ng crimes against humanity. Cheese Escudero, ba't naisip ko sa cheese, no? Alan Peter Cayetano, ikaw ang Senate President dyan, i-review mo to, Republic Act No. 9851. Pwedeng pahintulutan ng Pilipinas ang International Tribunal. In this case, ang ICC. Pwedeng pahintulutan ng Pilipinas na mag-investigate at subukin o itry o magsagawa ng trial laban sa taong nagkasala ng crimes against humanity. Number 5. Ang dami nito ha. 6, 7, 8, 9, 10. Ako, 10 reason pala yan. Isa-isa natin. Number 5. The warrant of arrest of the ICC is valid. The Bill of Rights of the Constitution provides that no one can be arrested without a warrant of arrest issued by a judge. The word judge is not qualified and hence it can refer to a local judge or a foreign judge whose jurisdiction the Philippines has accepted. Hindi si Trillanes ang nag-issue ng warrant of arrest kasi ini-issue ninyo, bakit si Trillanes yung may hawak? Hindi siya nag-issue niyan. Judge po yung nag-issue niyan. Sinong judge po yan? Ang pinupunto doon sa ating konstitusyon, wala naman sinabi na local judge at foreign judge. In-issue po yan ng foreign judge, in this case po yung mga judges natin mula dyan sa ICC na tinatanggap po ng Pilipinas. May narinig ka ba sa presidente na tinututulan yan? May narinig ka ba na temporary restraining order inuutos ng Korte Suprema na itigil yung pag-aresto na yan? Unless, ka-coffee, again, hindi tayo abogado pero sa understanding natin sa mga nababasa natin, unless mag-issue ng TRO ang Supreme Court, mananatili pong valid ang warrant of arrest. Nasaan ang TRO? Di ba in-apply nyo yan ng TRO? Wala pang ruling. Kung may ruling ang Supreme Court na bawal arrestin si Bato, then we will respect that ruling.
Ako, ganyan din ako. Ginagalang natin ang Korte Suprema. Kung sa tingin nila, based on the merit of the case, magdesisyon sila na hindi dapat arestuhin si Bato, then be it. Wala tayong magagawa dyan. Regardless kung kakampi ng mga Duterte yung mga nasa Supreme Court, etc., wala tayong magagawa dyan. Still, sila po ang Korte Suprema, sila po ang kataas-taasang hukuman, sila po ang panghuling magdidesisyon kung tama ba ang gagawin o hindi, o tama ba ang ginawa o hindi. So malinaw na malinaw po yan. Hintayin natin unless mag-issue po ng warrant of arrest, mag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Number 7, NBI personnel are within their rights to run after a fugitive from justice or persons charged with a crime. Also, there is a presumption of regularity of government enforcement. Maraming nagagalit sa NBI pero ang ginagawa po ng NBI trabaho lang, di ba? Kung ano yung trabaho nila, ginagawa lang po nila yan. I-serve itong warrant of arrest, ipinadaan po sa kanila yan, kailangan nilang i-serve yan sa taong kanilang inaaresto. Number 8, the Senate must not cuddle or protect a fugitive. That is obstruction of justice. No one is above the law. Exactly, Alan Peter Cayetano. No, obstruction of justice yung ginagawa mo. Number 9, there is no law expressly providing a so-called Senate protective custody as an exemption to the enforcement of a warrant of arrest. Exactly. Number 10, unless stopped by the Supreme Court, the enforcement of a valid arrest must proceed. No one is above the law. Correct. Walang mas mataas na kahit na sino man sa batas. Bato, sumuko ka na, isurrender mo yung sarili mo, nagkasala ka, panagutan mo yan. Diba? I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe po kayo. I'll see you in the next video. Bye-bye.